Welcome sa atong programa Baranggayan by Engineer Ronnie Albao. Kag pwede ka mo maka-intra pinagi sa pag-text o pag-comment sa aton nga landline, no? 0950-891-8882. Of course, pwede man ka mo kapanawag para makaistoryahan na kita live, no? Nga makaistorya kita diri. Ining akong numero 0917-179-8581. Pwede ka mo katawag, maging live kita nga mag-entertain sa inyo kag ang inyo mga queries, ang inyo mga pamangkot aton man paga-sabton. Sige, na? Ialbaw mo. Aksyon laban sa mga buwiset, abusado kag oportunista. Saliwat welcome sa aton nga programa. Anong dapat naton pag-istoryahan? Of course, istoryahan naton ining mga kaayuhan nga mahatag sang aton nga barangay. Ang isa sa mga kaayuhan nga mahatag sa aton nga barangay, no, amuning rights. Ini gina-address ko sa tanan nga mga pumuluyo sang 61 barangay sang Bacolod City. This is a sort of a guidance, a sort nga medyo matagaan ta sing updates, mahibaluan ta ang anuman ang mga rights sang mga pumuluyo sa nagkalain-lain nga barangay. Of course, ining unahon ta pag-istoryahan, anong mabulig bala sang barangay, ining ginawanta naton ining administrative services bala. No, ginatlakay naton ang administrative services. Ano ini? Butsing anon, ang mga barangay naton pwede makahatag sing mga barangay clearance kag certification. Ining barangay clearance, required ini sa aton nga pagtrabaho. Kung gusto ta magtrabaho, gina-require kita sa aton mga supposed to be nga mga employer, sing barangay clearance. At least ang barangay amo lang ni mabulig sang barangay sa aton kung gusto ta magkaroon sang trabaho. Ang problema lang kung kaisa tungod nga identify ka sang kapitan, or sang mga aradra staff sa amo nga barangay, ang gakatabo kung kaisa gakala hindi ka ma-entertain, hindi ka matagaan sing ining barangay clearance. Actually, mostly sini libre. Pero kung may bayad gid man, of course ang bayad mo may corresponding ina nga resibo. Kay isa man isa sa income sang barangay mo. Ining mga barangay clearance pro in small lang ni nga amount ya. No, para sa imo nga bond paper dira, sa ink abi, no? Or sa medyo gamay nga isa guro ka 20 pesos siguro pwede na ng barangay clearance. Pero dapat may resibo. Kay may violation man ini mo. Kung wala sing resibo, babaton abi ang barangay nga wala sing resibo, violation man ini. No? Sa istoryahan taman, kung ang ma-deprive ang isa ka tao, sang amo nga serbisyo, may violation man sa side sang barangay or sa side sa mga staff dra sa barangay, kag may corresponding ini nga punishment, isa-isahon man naton ini. So ginapibalot lang sa aton mga tagpalamati, barangay clearance isa ni siya ka mga serbisyo sang barangay nga mabuligan ang mga tao, ang mga residente kung mangita trabaho. Gusto niya kinanglan sang business permit, before sa ma-issuean sang business permit kung kaisa, kinanglan man sing barangay clearance. Or kinanglan man gapangayo ka abisang residency verification. So clearance na. Gina-clear ka man, diri ka nag-i-star sa mga barangay, kag nag-i-star ka diri nga maayong imong status abi,
nga ga-reside ka diri for a number of months or number of years, kag kung ano man ang mga legal nga mga needs nimo. So amo ini ang posible mahatag sang barangay, mga friends and relatives. Isa pa gid, nga pwede mahatag sang barangay ining certificate of residency. Residency. Pamatuod lang nga nag-star ka dira. Kaya kung kaisa, magkadto ka sabi sa magkuha kasing police clearance man. Pero kinanglan ka, nadiri ka ga-star sa Bacolod. So, mangayo kasing certificate of residency halin sa barangay. Naga-confirms lang ini, sang imo nga kwan, sang imo nga residency sa sini nga barangay or sa ano nga barangay, for a specific periods. Anong length ka dira, sang santo nga year ka nagsugod, no? So, isa man ni nga ang barangay makabulig man. Pero sa ginahambal ko na, ini supposed to be libre. Gamay man lang nimo. Kabalo ka ang barangay, may araman ni sila nga ining inatawag bala nga ang gagmay lang bala pitikas. Ning pitikas nila ti makabakal na sila sang ilang ballpen, makabakal na sila sang ilang bond paper, makabakal sila sang ink dira, para nga makabulig, no? Amuning bulig sang barangay sa mga pumuluyo maghatag sang certificate of residency, no? So may mga sample kita sina, gusto naton hibaloon kung ano ang mabulig man sang amo nga barangay. Before anything else, gusto ko lang balo sa inyo, ining aton nga mga produkto. Payo, problema sa pagkaso, hilana, siko, kagubo, tugas ang virus, kag mikrobyo. Ang D3 Payo ka na. Ang D3 Payo, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurin sa atong lawas nga tuman epektibo sa pagpatay sa virus man o mikrobyo. Ang D3 Payo, adlaw-adlaw. D3 Payo. Nagapalang pala ang imo panunukan. Magalingin pala ang imo nga ulo. Masami nagkapangihi. Masami ginauha. Si may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500 may powerful compound nga nagapanupo sa imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500. Okay, napadayon kita sining aton nga programa. Programa naton, this is actually barangay clearance. Sa ginahambal ko na kagaina, ang certificate of indigency, residency, naga-certifies lang nga ikaw naga-star sa among barangay for a specific period of time. Nakabalo ka, hindi man kung kaisa, maghatag ka, magkakuha ka sa imo police clearance, magkakuha ka sa mga business permits, inanglan man nga mahibaluan, nga taga-diin ka gid. So dapat ang barangay nimo maghatag man sining certificate of residency. Okay. Ano pa, no? So ginahambal ko sa inyo, i-plaster ko dire. I-plaster ko ini sa aton nga mga customer subong nga nagapamati sining nga programa. Amuni ang mga rights sang tagsa-tagsa. Ang rights sang tagsa-tagsa ka mga pumuluyo sa mga barangay, na kung may kinanglan sila, may kadtuan sila nga barangay na maghahatag sila sing certificates. So ginahambal ko na kagaina, ang problema lang, may mga kapitanis, may mga ara ga obra, mga staff dira nga bias. Busi nga pagka kinangkuan kanila, noted nga ikaw abi kontra sa politika nila, hindi ka nagsuporta sa kapitan, hindi ka nagsuporta sa mga kandidato sang kapitan or mga kandidato like example mga national national or local nga mga kandidato. Kung hindi ka nagsuporta, deprive ka man sining mga certificates, barangay certificates, mga friends and relatives. Baw ini pagito. Isa-isahon ta ini, kung ano ang violation kung hindi ka maghatag sing amuning mga certificates. Kung ang ini nga mga certificates hindi mahatag, ano ang dapat natin himuon? Kag ano ang mga penalty sang kapitan
or naga-issue sining mga certificates, kung hindi sila bias bala, kung kilala kanila nga hindi kanila supporters, hindi ka pagtagaan. So isa-isaw natin ini. Isa-isaw natin ini kag ipaybaluta sa aton mga pumuluyo sa 61 barangays nga dapat ang kapitan may dapat siya nga himuon para sa iya nga mga constituents. Okay? Isa pagid ni. Kung isa bala, may mga bulig halin sa DSWD. Labi na gid ining tupad bala. Tupad isa-isa huntay ni karon. Dako ning issue mo. Kadamo nga mga guilty nga mga kapitanis sina diri nga regarding sa mga financial assistance bala from any government agencies like DSWD or DULI or PCSO. Kung kaisa gina-deprive nila, hindi sila gusto makabaton ang ining mga pumuluyo kay tungod kontra nila. Wala nang suporta sa ila, wala nang suporta sa kandidato nila, di pag-initan ina nila. So, amuning rights naton nga mga pumuluyo, ginapay-balo ko sa inyo na hindi nakatapusan sang mundo pag hindi sila maghatag sang certificate of indigency. May dapat kita himuon, may dapat kita nga legally nga option para makakuha man kita sing mga financial assistance from any government agency. Okay, before anything esalwat, mati kita anay, ining mga kayuhan bala, sining aton nga may TC. Nung di may TC. Ang may TC, alkaline vitamin C, lawas at aktirbil, hindi nakakapuloy, tungkol sa may TC. May TC ang alkaline nga vitamin C. D3 Bio Problema sa pangkaso, hinana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagbiklobyo. D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, unog sang lauric acid na ginahimo mononorine sa atong lawas na tumang epektibo sa pagpatay sa virus man o mikrobyo. D3 Bio at lawanda. D3 Bio. Okay. Sige. Pag-istoryahan natin sa kaginhambal ko ng kagaina. Ining mga bagay-bagay, barangay clearance. Number 1 gid. Nagligad lang ang mga binulan. Kinanglan nato ni sa labi na gid sa mga aton nga mga senior citizen. Certificate of indigency. Isa-isa hunta ini. Tagaan ta ni sang history, tagaan ta ni sing justification, tagaan ta ni sing mga rason, tagaan ta ini sa mga legal opinion, ining wala nagahatag sing certificate of indigency. So kinanglanon ini, kinanglanon ini kag ang number 1 na nga pwede makapirma sini makahatag sing certificate of indigency, according sa aton mga paggasayasat, isa na di ang kapitan. Pero may mga option man na hindi lang kay kapitan, hindi ko ang mga kagawad mag-istorya at maghimo sang resolusyon na in case nga ang kapitan absent, pwede makahimo sang resolusyon nga ang first kagawad, for example, or ang officer of the day, kung absent ng kapitan, kabalo ka hindi man natin gusto nga ma-deprive sang bulig, sang assistance ang mga pumuluyo, no? Labi na gid ang mga nagakinanglan, mga pigado bala, mga friends and relatives, no? So kinanglan manin sang may mapirma. So like for example, ang kapitan nag-abroad for 1 month, for example, or nag-leave siya for one week, or nagmasakit, for a certain period of time. So, hindi man pwede nga ang mga pumuluyo magahulat hasta mag-ayo ang kapitan, or maghulat hasta magbalik ang kapitan halin sa Hong Kong, or sa diin na location man. So, hindi dapat. Kaya ang kinanglanta, maka-issue ang among
issuing party kay kinanglan man ni sa financial assistance ang mga pumuluyo. No? Kung may kinanglanon sila nga bulig, no? Halin sa DSWD, mostly cash na daw mo. May ara man DSWD, may ara man naghatag sing mga iban nga mga services. Okay. So muna, Certificate of Indigency. Ato man din pag-istoryahan. Ano ang posible nga manging violation sa isa ka kapitan kung nagiging bias siya, kung hindi gid saya maghatag sining Certificate of Indigency. Balo ka, ining mga tao indigent nimo. Kinanglan gid sang bulig. May mga emergency kung kaisa, kinanglanon sang bulig sang amo nga mga biktima, like for example, may ara siya nga medyo may baha. Or nakaagi sing kalamitida abi. May ara nga bagyo. Ang ini nga mga individual, dapat buligan man sang DSWD or any government agencies, buligan man sang LGU. Pero ang requirement kung kaisa is the Certificate of Indigency nga i-issue sang kapitan. So, balunta. Ning akong nga rule sa sining adlaw, gusto ko lang ipahibalo nga ang mga pumuluyo sa naglain-lain nga barangay diri sa sulod sang Bacolod or any barangay nga malapit, no? Malapit diri sa sulod sa Bacolod the whole Negros, kung kamu biktima man sang mga biases sang inyo mga kapitan dira, pamati kamo. Pamati kamo. Kag anong dapat himuon ninyo para nga makabaton nyo gid ining Certificate of Indigency or any other certificates, mga barangay clearances kag certification. So pamati kamo kay isa-isahon tayo na diri, wala man ta naghatag nga pamahog sa kapitan nga kung hindi sila magkuan sila maghatag, mag-issue abi, violation gid ini. Violation ini kag isa-isahon naton ang violation. Ano ang dapat naton nga himuon para nga certain makabaton gid kita sang Certificate of Indigency. Okay. Padayon kita, mamati kita luwat, no? Sining aton nga mga adresa ko ano, DTX 500. Nagapalang pala ang imo panulukan. Magalingin pala ang imo nga ulo. Masami nagkapangihis. Masami ginauha. Si may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500 ang may powerful compound. Nga nagkapanupo sa imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500. Of course. Inibalang ko ano? Kung isa, medyo may ulo edad ka na. Ang imo nga manoy do wala na medyo ga-function. Ang loy-loy na kung gusto mo mag-untay ang imo nga wandera, ang imo nga alaga, inanglan mo, no other than but ini ang kung ang kay Fernando Po Jr. isang bala ka na. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ng harap mo, ikapsula mo. Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina like Flavohuasca. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction. Bang nga na ka! Sapul mo, baby! Extend Supplement for Men. Isang kapsula ka lang. okay. Sige, palayon kita. Sining aton nga programa. Sige. Okay. Sige. Istoryahan tayo ni. About sining mga certificates bala. Ano pag yung mga certificates ang dapat naton ipahibalo sa aton mga tagpalamati? Ang certificates kung kaisa ni, kinanglanon gid ni. Like for example, ini ang Certificate of Guardianship. Ginahatag ini sa mga minors bala or mga dependent nga under the care of the non-parent guardian.
Kung may mga kuan kada bala, may mga kabataan kada nga minors, pwede man ni ma-issuehan. Kung magpalapit ka sa barangay ha, magpalapit ka sa barangay, pwede man ni sa makabaton sining aton nga certificate of guardianship. Ha? Okay. Ibalaon ta ini nga bagay-bagay. Ano pang dapat naton nga mga makuha no gikan sa barangay? Kuan niya, ginaisa-isa ko lang ini. Kay dugay-dugay may mga legal kuan ni. May dapat naton nga himuon kung hindi kita makabaton. No? Gina-educate lang nato ng aton mga tagpalamati. Kaya kung isa, siling nila kuno more information, hindi ka dapat maintuan, hindi ka dapat maisahan kung informed ka sining mga bagay-bagay. So yun yung aton na rule, ginatagaan ta ini, no? Pahibalo sa aton mga listeners. No? So live ni actually ini aton nga programa. Kag gusto ko maging isa man ini ka mga pamagi nga sidin maka-educate kita sa aton mga tagpalamati. Ang barangay pwede man maka-endorse sang mga legal documents para sa mga higher government offices. No? So, like for example, mga legal documents sina, no? Nga kinanglanon sa mga higher government offices, kinanglan man naton. Sing assistance, kinanglan naton sing mga endorsement or certificates or mga notarization, mga affidavits nga para makabulig kita sa aton mga complainants. So sa legal way, mabuligan manaton ang mga pumuluyo. So as a barangay official, isa ka draabi ka kapitan man, isa ini ka noble nga hilimuon kung makabulig ka sa imo mga constituents. So barangay clearance. Kung kaisa may mga rason man nga hindi ka dapat pagatagaan sing barangay clearance. Mga barangay certificates na ano ang ipaibalota sa aton mga tagpalamati? Ano bala ang posible? No? Ano ang rason nga hindi ka ma-issuean sa mga barangay clearance? No? So hindi man tanan pwede ka ma-issuean mo. Kung kaisa may mga rason nga ang isa ka barangay nag-require sa imo minimum stay sa among barangay. Hindi ka man makabaton mo. Hindi man pwede matagaan ka sing barangay certificates kung wala ka naka-meet sang requirement mo sang imo residency. Mostly 6 months to 1 year dapat ara ka sa amo nga barangay. So may rason man ko kaisa nga ang barangay hindi maghatag sa imo sing mga residency certificate or barangay certificate or indigency kay tungod sa sina nga barangay hindi ka residency mo. One bag-o ka lang gid abi. Isa pa lang kakabulan nga nagastay sa among nga barangay. So hindi mo man mabasol ang barangay kung hindi man mag-issue sa imo sing mga certificates. No? So ang residency problem. Wala ka ang required bla a number of months nga ara kasi na nga area or minimum number of periods of number of months wala mo na comply. Wala mo na comply. So amo nang isa ka rason man kung nga hindi ka pagatagaan. So anong solusyon nimo? Kinanglan mo mag-provide ka sang proof of residence. So may ara ka nga utility bill sa pangalan mo. Amo na ni 2 years na ka ga-start sina dira. Or may ara ka nga kontrata abi sa imo nga boarding house. Or may ara ka nga notarized affidavit sa imo landlord or sa mga barangay official na indeed nakastay ka na dira for a certain period of time. No, para matagaan ka sing mga ginapangayo mo nga mga barangay certificates. No? Amo nang mga rason kung kaisa mo. Okay? So ano pa gid, no? So
ang isa kung kaisa may ara nga mga unresolved ka nga mga barangay complaints, or may mga issues ka sa barangay mismo. May mga pending disputes ka. May mga wala ka na baydan nga mga penalidad or mga legal matters within the barangay. May nabongguan ka dira or may nasapa ka, may nasumbagan ka nga wala pa masyado na resolve ang inyong disputes. Amo ni kung kaisa nga hindi ka man pagatagaan sing barangay clearance or any barangay certificates. So pwede ang isa ka barangay man hindi makahatag sang barangay clearance kung may mga issue ka. So ang solusyon sina, isitol mo nga mga issue sa lupong tagapamayapa uning barangay justice system, kag i-comply. May baydan ka kung dapat mo bayaran or kung may mga ordinances ka nga na lapas or na disobey ka, o dapat i-comply mo para nga matagaan ka sing amo nga barangay clearance. Okay, no? So amo ni edukasyon ini. Pero dugay-dugay i-plaster ta ina diri kung ano nga mga violation ang sa side naman abi sang amo nga barangay. Pero paano ta na no? Ibaluon ta kung kaisa may mga incorrect ka bala, hindi kumplito or sala ng mga requirements ang imo ginahatag. So, kung kaisa ang barangay nag-requirements ng imo valid ID, or proof sang imo nga purpose kung nga ang kapangayo kasing barangay clearance. Kung wala ka barangay valid nga barangay ID, proof of purpose, kung ano mo, business permit ka, kung gusto mong hita trabaho, dapat maging klaro. No? So, ang dapat i-plastar mo. I-double check mo ang solusyon sinadira, i-double check mo ang imong kaugalingon, kag sa opisina mismo, kag i-submit mo ang tanan nga mga requirements, kumplituhon mo, kag dapat maging accurate ka sang imong nga mga requirements. Kag sa pangayo ka in a polite manner para matagaan ka man sing barangay clearance. No? Kung kaisa, ang isa mangid barangay official, isa man ang mga discretionary decision nila. Ilan mo? Silang barangay official sa mga ilaman mga biases kung kaisa. Kita nila nga hindi kanila pagtagaan kay tungod nga wala ka nang suporta sa ila. Sa any political reasons or mga pulisiya nga hindi klaro. Sikinanglan mo, politely, magpakanubo ka. Ask for a reason in writing abi kung nga ang hindi ka pagtagaan sing amo nga mga barangay clearance. So kung hindi ka gid mapagtagaan, ang akon nga rekomendasyon nga ipataas ipasaka mo sa mga mataas nga authority like for example sa imong City Hall or sa Department ng Interior of Local Government DILG. Pwede ka kapalapit dira sa imong local official kag reklamo ka in writing. In writing para nga matagaan man sing justice ang imo nga ginapangayo. Sa liwat ang aton nga tuyo sinadiri, actually makahatag kita sing guide, maka-educate kita sa pumuluyo kung ano ang dapat nga pagahimuon. So may question diri. What kung ginay man gyapon ang imong mga request sang barangay clearance? Anong dapat himuon mo? So politely ask kung nga ginadeny ang imong request kag mag-demand ka sang written explanation. At least mabalaan mo. Hindi lang pirmi lang ka mo buyayaway dira
Mangayo ka nga, ma'am, sir, kapitan, sekretary, kung sino man dira ang mga opisyalis ng barangay, mangayo ka in a polite manner. So, nga hindi po tagaan sang man, sang barangay clearance ginapangayo ko. Kung nami pagidiyakon, makapangayo kasi na, or maghatag kasing, mangayo kasing written explanation para maintindihan mo So, ang pinaka-move man sina, after nga mag-request ka, i-comply mo mga requirements kung anong gusto nila. Kaya, kung may mga pending cases ka bala, so, dapat naton ibaloon man. So, kung hindi pagid, pwede ka ka-file sang formal complaint, complain ka, kita kasing assistance isang isa ka abogado, kung na lantaw mo nga daw unfair ang ilang desisyon nga hindi kagid pagtagaan sa mga barangay clearance, report ka sa DILG or sa mayor's office or any local government authorities. Lapit ka to So, iplastar mo ang amo nga mga bagay-bagay. So, kung gusto mo mga draft nga mga request letter or appeal sa barangay, aton ini diri paga-istoryahan. So sa liwat maipaplastar ta sa aton matagpalamati. For now, amo lang ning aton nga paga-istoryahan. May the peace and blessing of the one true God be to each and everyone. Salamat kag mayong gabi, mayong adlaw, mayong udto sa inyo tanan-tanan.